show that kindness. Sabihin mo na, kindness. Kabutihan. Amen? Again, can you say kindness? Sa ilalim po, ano yung nakasulat? A forgotten place. Ito po ay kung minsan hindi na naaalala o di kayo maalalang gawin. Diba? Meron tayo nakikita naglalakad dyan sa daan, natapilok, tapos nadapa. Tatawa ka tayo. Bagay, kaya aking maglakad. Paarte-arte, yan mo galang sa kanila. Ito ay hindi na natin naaalala gawin. It is a forgotten place. Nakalimutan na. Well, if you have your Bible, or you can read with me Ephesians chapter 4, verse 29, and then after that we will jump to verse 32. Okay? Can we read it in unison? 1, 2, 3. Do not let any unwholesome talk come out of your, again, of your, what is that? Unwholesome? Okay, come out of your mouth. Okay, continue. But only what is helpful for building others up according to their need, that it may benefit those who listen. And then we will jump on verse 32. Be kind and to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Can you stand with me and let us pray? Panginoon sa Kristo, kami po'y lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba sa umaga ito. Alam niyo po, Panginoon, ang laman ng aming puso't namin. Alam niyo po ang mga bagay na puminsan, Panginoon, nagpapagulo sa amin. Alam niyo po ang aming pinagdaanan. Wala kami maitatago sa inyo. Ngunit sa oras na ito, O Diyos, dalangin namin na buksan niyo po ang aming puso't namin sa inyong mga salita. Hayaan niyo po na makita po namin kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami. Makita namin ito at kami magpakumbaba at sumunod ayon sa inyong kalooban. Palayain niyo po kami sa ibang bagay na dumatayin sa amin upang kami makapaglakad sa mundo ito na masupos na yung presensya ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, kapayapaan at ng iyong kahabaan. Panginoong Jesus, maluwalhati ka nawa sa aming kalagitnaan. Ikaw ang may taas, hindi sinumang tao. Itago niyo po ako sa inyong krus. Kundi ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila. At maingat namin ipagkakalmo ang ilang kapurihan, kapasalamatan, at kaluwalhati mo. Ay yung pangalan, ang pangalan ng Jesus. Amen. Hindi po nagtagal sa mga nakaraan na taon, may isang kumpanya ng kanyang produkto ay patungkol sa kinakaskas sa mukha. Kung ba, alam nyo na yun? Yung kung paano hindi tatanda yung tao, kung paano kikinis ang balat ng tao, kung paano gaganda ang isang tao. So, ito po ay nag-advertise dahil gusto nilang gumawa ng magandang advertisement. So, gumawa sila ng isang promotion na kanilang hiningi ang mga tao, madlang people, na mag-submit o di kaya ay magbigay ng sulat at saka picture ng mga magagandang babae, lalo na magaganda ang kanilang mga balat. So, nagdagtaan po ang libo-libong sulat at mga litrato sa kanilang mail. Pero meron pong iisang sulat na nanggaling sa isang batang lalaki. May ito ang nakakuha ng atensyon sa sekretary ng presidente ng kumpanya. At nakasulat po doon, and from that, obvious po ang sinulat ng batang ito dahil ang batang ito ay nanggaling sa isang broken home. Yung bang hiwalay ang
nakatira sa isang mahirap na area. Yung mga nila, yung tirahan nila, hindi maganda, tapos yung area yun ay hindi rin maganda. So, nakalaan po sa sulat niya is this. He is writing about a beautiful woman. And he said, a beautiful woman lives down the street from me. May isang magandang babae na nakatira sa aming neighborhood, sa aming area. I visit her every day, sabi niya. She makes me feel like the most important kid in the world. We play checkers, and she listens to my problems, sabi niya. Sabi po niya, she understands me. And when I leave, she yells out the door that she's proud of me. Kung aalis ako, sabi niya, sisisigaw, I'm proud of you, boy. Ang tatawin ito babae. And he enclosed the picture and wrote this letter. And this picture shows you that she is the most beautiful woman. Kaya naman po ng intriga sa kumpanya. At nakuha ang atensyon ng presidente ng kumpanya. At sabi niya, bigay mo nga sa akin ang picture nung pinadala ng batang lalaki niya. Sigurado maganda yan dahil ang bata ay hindi nagsisinungaling. So sabi niya sa sekretary niya, pakita mo nga sa akin ang picture na yan. Ibinigay po ng sekretary yung picture na yun at siya po'y nakangiti. Nang tingnan po ng presidente ang litrato, nakita niya ang isang babaeng bungi. Walang ngipin sa harapan. Nakangiti. At matanda na. Nakaupo sa isang wheelchair. At ang puti na ng buhok niya at siya'y nakapusod. At puno na ng wrinkles. Hindi mo na makita ang kagandahan sa mukha niya dahil sa kanyang katandaan. At sabi ko ng presidente, oh no, sabi niya, we cannot use this entry. It will show the world that our fathers are necessarily beautiful. I think the president is right, diba? Because they are advertising sa kanilang mga produkto. But don't you know that there is a beauty and an attractiveness that's completely unrelated to physical appearance? There is that kindness. Kaya nakita ng batang ito na napakaganda ng babae matandang ito na walang ngipin, naka-wheelchair, because of her kindness, because of her gentleness, because of her concern, and a love that can be seen and experienced in the lives of those people around her. And that is the beauty. Yun ang kagandahan na nakita ng bagay ito. Meron din po isang sulat na sumulat kay Miss Ann Landers. Ito po ay isang writer. At ito po ang nakasaad sa sulat. And I want you to listen. Sabi niya, Dear Miss Ann, I am a 46 years old woman. I am divorced and with 3 grown-up children. After several months of my chemotherapy, following my mastectomy for breast cancer, dahil na po yung sa inyong breast dahil may cancer, I was starting to put my life back together. When my doctor told me with the results of my last checkup. So, akala ko niya, inalis na yung sa kanya, isa niyang breast, at matapos na yung chemotherapy niya, siya po ay nagpapasimula magtrabaho muli, gawin niya yung usual na ginagawa niya. Biglang tumawag ng kanyang doktor. And he said, they found more cancer and more cancer and more cancer in my body. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor, kalat na ang cancer sa iyong katawan. And she said, I was devastated. Siya po ay na-discouraged, na-depressed, and my relatives had not been supportive. I was the first person in the family to have cancer,
they were afraid that it was contagious. Parang iniiwasan pa siya ng kanyang mga kamag-anak. Although they're showing that kindness, pero hindi yung bang nadarama niya talaga. They go on the phone to see how I was doing, but kept a distance. Parang iniiwasan siya. At siya ay natatakpan doon. So, isang Sabado umaga, siya po ay pumunta sa mga laundromat. Alam ko po yung mga laundromat sa Amerika, yung naghuhulog ka ng ngayon hindi na 25 cents eh. $1 na para malabhan ang yung mga labada. So, siya po yung nagpunta doon and he said, I see the same people there almost every week. Tapos, they exchange greeting, hinigrit nilang bawat isa, minsan nakikipagkwentuhan siya. And then after that, so I pulled into the parking, sabi niya, to turn not to look depressed. But my spirit, sabi niya, were very low. Siya po ay discouraged yung Sabado yun. So abang po niya, binubuhan niya ang laundry niya out of the car, I looked up and saw a man. Meron pong palabas naman sa laundromat. At sabi po ng lalaki ito, he smiled and he said, good morning! How are you today? Sabi niya, hindi po makontrol ang aking sarili. At ako po'y napaiyak at sinabi niya, this is the worst day of my life because I have more cancer. I have more cancer. At siya po'y iyak ng iyak. At ang lalaki nito ay niyakap siya. At hinayaan lang siya umiyak. At sinabi niya, I understand, sabi ng lalaki, dahil ang asawa ko rin ay nagkaroon ng cancer. At hindi mo nagtagal, nagbalik ng lalaki ito. Kasama niya ang kanyang asawa. At ang asawa ng babae ay kinausap ang babae nito na may cancer. At sila ay nag-usap at in-encourage niya ang babae nito. And sinabi niya, I never felt better in my life. Nawa, sabi niya, marami pang mga ganitong tao ang nabubuhay dito sa sanglibutan. Kaya po ba'y nandiyan po? Ako'y nagkaroon ng mag-asa. I didn't have encouragement, sabi niya. And I felt good. Alam niyo po, ang babaeng ko sabi niya, although I have my cancer right now, I hope I can also encourage others. Alam niyo po, minsan, kapag tayo batbat na ng maraming problema o di kaya sakit, kuminsan nakakalimutan din natin na gumawa ng kabutihan sa kapwa dahil nakatuon ang ating paningin sa ating sarili. Di po ba? Hello? Amen. Alam niyo po, ang sino bang namumuhunan sa kabutihan, kailanman ay hindi palulutin. Naalala ko ang kausap ng isang tao noon sa mga nakaraan lamang, sabi ko, don't ever stop doing good. No matter what it takes you, keep doing good. No matter, even though it's hurting, keep doing good. Hello? Patuloy tayo gumawa ng kabutihan. Okay, in Ephesians chapter 4, verses 29 to 31. Sinasabi doon, yung binasa natin kanina, 29 to 31. Ephesians 4, 29 to 31. Sinasabi doon, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, growling, and slander, along with every form of malice. Alam niyo po yung malice? The meaning of malice is unkind thought towards another. Yung malisya po, ibigay ng tabiat, marong kakaisip. Amen. And at sinabi doon sa verse 30, and do not grieve the Holy Spirit. Because every time you do these things,
nasasaktan ang banal na Espiritu. We see people around us, bitter, angry at the world. Sila galit sa sanglibutan. They are angry at God. Inisip nila, iniwan sila ng Panginoong Diyos, o di kaya hindi gumawa ng mabuti, o di kaya may ibang paborito ang Diyos kaysa sa kanila. They are angry at their spouses, galit sa kanilang mga asawa. But the main reason is that they are angry of others. Galit sila sa ibang tao, pero ang pinagbubukanan ng galit nila ay ang kanilang mga pamilya. They are angry with their wives, with their husbands, with their children. Pati nga pusa o di aso. Pagdating na sa bahay, tumatakbo na yung pusa at aso. Because these kinds of persons, they have so much bitterness and anger and unforgiveness in their hearts. Hallelujah. They are angry at their job. Kanilang mga trabaho. Palagi na lang ako nakikita. So Paul gives us a survival message that says, if you want to make it, you can live like that because still it's itching alive. Kaya alam ko kung di tayo malaya sa mga bagay na ito, nakikita na sa atin. Ito na ang nakikita sa atin. Ito na ang lumalabas sa atin. Kung po, kita noon, nagkaroon ng kapit-bahay. Kami likod sa Binitrenda. Ang aga-aga. Natutulog kami. Hoy! Nakakita ko kami! Ang aga. Nandun siya sa likod. Eh, siyempre, yun na yung kwarto namin. Nagigising kami naman. Tapos, akit ako sa kanila. Hindi pa ko, nag-ready. At nakita ko, hawak ako ng sinena. Pinagpapaan na yung mga anak niya para silang dadawag ako. Lumakayo na! Panginoon, kaya tatas, hindi ko mabago. Kasi kung ano tayo sa loob, yun ang lalabas sa atin. Kung bulok na tayo, lalabas yung kapulungan. Kung minsan, hindi na tayo nakikita na mali yun sa atin, tama yung ginagawa natin. And we justify. Natural lang ako, natural na tao, kaya kailangan makita nila ang natural ng pagkatao. That is not natural. Hello? Natural ba sa isang natural na normal na tao ang palaging sumisigaw? Hello? Di ka diyan plastic eh. Kaya nakikita ko ito, diyan plastic. No, that's not the reason. Ang normal na tao is that ikaw ay disente. Hello? Medyo tumatangin mo tayo. Ha? Ikaw ay disente. You're not a brawler. Lagi kang sigaw ng sigaw. Lumalabas ang galit. Hindi kaya nakasalubong mo lang yung mga kaibigan mo. Nakakumusta ka. Nakakumusta ka na. Galit pa yung mukha mo. Yung tono mo, galit ka. Kasi lumalabas siya. Di okay kayo eh. Maya ka mo ng buo. Diba? Di ba may mga galit na tao? Well, okay. In verse 32, paulit-ulit tayo nililimayin ni Pablo. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Okay, meron po tatlong essential ingredients in getting rid of anger, of hostility, or anumang bagay. Number 1, be kind to one another. Number 2, be compassionate to one another. And number 3, forgive each other. Okay, be kind to one another. Kindness is almost a lost art today. It is forgotten. Isn't it? So many people are rude and self-centered, worried about themselves, and not worried very much about others. At lalo na nakapera sa sarili. Alam niyo po, ang number 1 natin kaaway, hindi ang gagawa ang sarili natin. Talagang ang lakas ng tendency ng tao
naman, ang ganda-ganda. Talaga naman, ang ganda ng forma mo ngayon. Tignan mo nga, ganun na. Ay, mukha kang mabait na. Hindi ka na. Hindi talaga na. Talagang ang bait-bait mo. Ang tendency natin, napakit natin ang aming sarili. Kaya nga naman kaaway natin, kaya ang aming sarili. Ano man yun, mahirap para sa atin, yun ang ayaw natin gawin. Because it entails what? Sacrifice! Ayaw natin mag-sakripisyo para sa kapalan ng iba. Gusto natin ay ang aming right. At ang gusto natin, yung nais natin, is what should be done. Hello? So many people are rude and self-centered, worried about themselves, and not worried very much about others. Ano po sinasabi ni Papa sa Titus chapter 3, verse 3? Sinasabi doon, at one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. Hindi mo ba? Sounds familiar? And Paul even includes himself, he said, we were hated and we hated one another. That's the way the world behaves. Hindi mo ba? Pagkakot ko lang yan, makikita mo, dito lang. Ang pag-ibig niya. Sa mga tumataan lang, ito yung kwarto ko. Nasa balilang ng daan. Matitingin ko yun. Ang aga-aga. And then the verse 4, nasabi ko na Titus 3. But when the kindness of love of God, our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Nadinig po ba natin yun? It is only because of the kindness and mercy of God that we are saved. Dahil sa kabutihan at kahabagan ng Panginoong Diyos, kaya niya tayo iniligtas. If God reacted to us the way we react to one another, He would have washed His hands of us long time ago. But instead, ano po ginawa ng Panginoon? Inawat niya tayo. Kung saan tayo? Kung saan ang level ng ating kahinaan, doon tayo inawat ng Panginoong Diyos. Eh, kung pinagkitunguhan na tayo kung paano tayo nagkikitungo sa bawat isa, matagal na tayo ng kristyano. At matagal na tayo ng buhay na literary buhay. Pero nakikita natin dito ang kalawakan ng pasensya, ng unawa, ng pag-ibig, at katsagaan ng Panginoon. Long suffering, long waiting. Naalala niyo kanina, naghihintay siya. Nais ko i-kwento sa inyo ang isang misyonaryo. Meron po isang misyonaryo na dumating galing sa jungles of New Guinea po. At siya po'y tinanong ng ganito, what you found there? Ano ang nangyari kayo doon? Ano ang nakita mo doon? Found, sabi niya gano'n. I found a mission. Fields that look more hopeless than if I had been sent into a jungle of tigers, sabi niya. Ano hindi mo sabihin? Kung ba ng tigrim, jungle na yun? Sabi niya, no, sabi niya. Ang mga tao na nakatira doon ay puno ng galit. Puno ng kasamaan sa puso. Wala silang moral sa kanilang buhay. Kung makita mo ang isang ina, kano-kano niya kanyang anak, sila naglalakad, at yung bata, ayaw tumigil umiyak. Alam niyo po, kahapon, nandiyan yung kapupong si Aida. Ito pinagdatan ni Pastora Baby. Ang kalahating araw lamang yung ako ko, kaya puputok na yung ulo ko. Super hyperactive po ang ako ko nito na si Aida. At pag umiyak naman po, pagkataka-taka kasi pag nadinig ko yung iyak niya, wala akong ginagawa sa kanya. Parang siyang, pag nadinig ko sa labas, parang tinatakpan siya. Pero wala naman nananakit sa kanya.
Jollibee. Nagpabili ng Jollibee. Pag-uwi na naman namin, umiiyak na naman. Pagdating na naman dyan, umiiyak na naman. Hindi ko siya mapapigil. Pero dito po, dyan na to, may ilang ina. Hawak-hawak niya kanyang anak. At ganito po umiyak ang bata nito. At sa dyan na tao doon, ang mga tao doon, kapag ako ng ina, hawak-hawak ng kanyang anak at hindi tumitigil sa kakaiyak, itatapon niya sa lupa ang kanyang anak at iiwanan niya. Ganun. Ganun ang pag-uugali ng mga tao doon. At pabaybayaan na lang ang bata. O di kaya itatapon niya sa balon. At iiwanan niya ang bata hanggang ito ay mamatay. Ganyan po ang grabe doon. At kapag naman daw, nakita ng isang tao, ang kanyang ama, ay napilayan, kaya nadapa, tapos napilayan ng kanyang ama, iiwanan lamang niya ang kanyang ama kung saan siya nadapa at pababayaan niya. They have no compassion. Wala silang natitirang kabaitan o di kaya awat o kahabagan. They didn't even know what the word meant. Wala pa kanilang bokabularyo ang kabaitan o di kaya ang kahabagan. Kaya sabi ng mga nagtatanong sa kanya, anong ginawa mo? Nangaral ka ba sa kanila? Sabi niya gano'n. Sabi niya, wala, hindi ako nangaral. Sabi niya, naisip ko na mas maganda na pakitain sila ng kabutihan at kahabagan. Kapag nakikita ko ang isang ina, hawak-hawak ng kanyang anak, at iyak na iyak ang bata, kukunin ko ang bata, kakaluin ko, hanggang makatahimik siya. Kapag nakita ko naman ang isang matanda, nadapa at pilayan, ako ay tutulong sa kanya. At sabi niya, I will bend that broken leg. At tutulungan ko siya makatayo. At finally, sabi niya, tinanong nila ako, bakit mo ginagawa ang mga bagay nito? Sa kanila po, hindi tama rin eh. Di ba? What does this mean? Sabi nila, why are you doing this for us? Then I had my chance, sabi ng missionary nito. I told them about Jesus. And many of them came to know and love Jesus too. Sabi ni Pablo, be kind to one another because God has been kind to us. Number 2, be compassionate to one another. Paul says, be compassionate to one another. The word compassion simply means that you're willing to become a part of my life. And I begin to share and understand what you feel and what is going on inside of you. Isa pa pong kwento about a 10-year-old boy, okay? Ito po ay nangyari ng World War II sa Poland. Kung saan po kami nakatira ng una sa Chicago, we are surrounded with Polish people. Ang galing po ng mga Polish people ay parang galing din ng mga Pilipino. They are family-oriented. They are very close to their family. At tuwing nagpa-party po sila talagang puro pamilya po ang dumarating sa pamilya nila. So this 10-year-old boy, for generations, his family has been part of this small village kung saan siya nakatira. Nung pumasok na po ang mga Nazis and occupied this Poland as troops, came to the village and rounded up all the Jews for their execution. Diba nung panahon po ni Hitler, kapag nahuli po nila mga Hudyo, ang gagawin nila, pinapatay nila. So nahuli po ang mga bata nito, kasama niya kanyang mga gulang. So ang ginawa po nila sa kanila, pinahukay po nila ang kanilang mga libingan. At habang po sila nakatayo na sa libingan na yun na mahaba, nahukay na gano'n na napakarami nila, nakalayo po silang lahat doon, pinagbabaril po silang lahat hanggang sila'y nahulog. Pero nakakataka, may nangyari po. Ang isang batang lalaki nito ay hindi na tinamaan, pero nakasikan ng napakaraming dugo. Kaya nung mahulog ng kanyang mga magulang, nagpahulog po siya. At nagmatay-matayan lamang. At after that, siya po'y tinabunan ng
naka-cover na yung pa sa kanya. So, ang nangyari po, nung haping gabi na, siya po ay tumakap. At one by one, kinatok po niya ang neighborhood doon. Because those are also Polish. Kadugo niya, kalahi niya. At tuwing karapat siya, walang sinumang gustong lumanggap sa kanya. Dahil natakot. Dahil po, ang mga natirang nabubuhay nito ay kumangkin po sa mga German. So, tapos nakakot na naman siya. Kita nila, kung siya ng dugo, kung hindi siya ng mga lubang nakakatak sa kanya, tinatabit po siya dahil natatakot sila. Ilang bahay po ang kanya kinatok ba? There is this one home. Nung nakita siya, sila'y naawa. Tinanggap nila ang bata at inangkin nila para sa kanila. So, nagkaroon sila ng kahabagan. At pinag-aato nila ang bahay nito, ang bata nito. You know what? Minsan po, ang hirap sa akin din na gumawa ng mabuti, di ba? Kapwa. Kaya ako sinasabi ko, hindi na lang sa kapwa, kahit sa bawat isa sa akin. I'm preaching about kindness. And I hope this trait, will not be forgotten in this church. Ang gumawa ng kabutihan, ang kahabagan ng bawat isa. Hello. Kung ito mo, ang magawa ng kabutihan, kapwa natin, nabigay kapwa Kristiyano natin, ay ako natin. Hello? Ano ba ang nahilig ko? Kailan kaya ang huling pagkakataon, ang panahon, ang tayo magawa? Hello? Ayaw ba'y nandiyan ba? Alam niyo po, kasi nilabas po yung mga young people natin. Tuwa sila. Naghintay namin po kami ang tindahan namin para maka-accommodate po kami sa restaurant. Itong anak ko lalaki, nagtabong din kami lang sa order eh. Habang nag-o-order siya, nag-aaway kami sa pansin. Nagdagdagan pa nga eh. Tinagdagan mo na nila yung order. So, ang dami ko natira. Ang dami ko talagang natira ng budget. Sabi ko, pag-uwi ko namin ito, dahil ang dami nun ayaw ko sila. Sabi ko kay Sister Lucia, at sa mga bata, alika, nagdating tayo ng mga budget sa mga kapatira natin. So, masado alas 9 pa po kami naghahatid ng mga pansit sa mga kapatira. Nagkakaban na rin yung lamang. Yan sa masira yun, sabi ko, kailangan mag-i-revision. Yung nangangalit. Nung nakatira naman po kami, nung nasa Pilipinas po kami, madalas, umuwi kami ni Pastor, ating gabi, dahil galing sa prayer meeting, galing sa crusade, minsan galing sa prayer meeting, Bible study. Bago kami buwi, bibili ko kami ng bisal, kaya nag-sit-in. Eh, palagi namin inaakit sa security guard sa Militaresa. Sabi ko, guard, para wala ang patinan. Magpakapusok ka, tatama ka po ako. Yan mo nakakakuha. Palagi namin ginagawa yan. Hindi ko akalain na ang mga guard pala ng Militaresa, mga born-again Kristiyano. One time po, umaga, siguro meron yung umaga yun, sila yung nag-doorbell sa bahay ng Militaresa. Tinanong po kami, ang musik pastor o sa'yo, yung mga musik pastor. Tapos pagpasok ni pastor sa bahay, sabi niya, binigyan ako ng sobre ng guard, kami yan. Sila dalawa, ano nakalagay sa sobre? My fight for the month of July. Alam niyo po, hindi natin alam kasi kaya sila, every month, inaabutan kami ng fight. Dahil nga nag-ahatid kami
kami ng pagkain sa kanila. Hello? Alam niyo, you know what? When you invest on kindness and compassion, hello? Hindi kayo manunugin. Stop thinking about yourself. Start thinking on others na nangangailangan. Hello? And you will gain the favor of God sa buhay natin. Ang ating makakamtan. Pabor ng Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa. Wala ka nga pera, pero hindi mo mararanasan. Hindi ka masakaptan sa kahirapan. Kahit wala nang ulam dyan, wala nang kinakain. Ang daming ideas na ibinigay ni Lord. Magkakaroon ka lang ng mga lumang dagat ko na. Igagaranti mo, magkakaroon ka lang ng pagkain. Di ba? And you don't blame anybody. You are just rejoicing. Dahil may pinagkakaloob ang Diyos kahit lumang pagkain. Kapapakinabangan yan. You just enjoy life. Because you love to do that. Amen? Yung hindi mo nakita, pamigay na naman. Pero, hello? Keep doing what is good. Keep doing what is right. Kaya ako'y dinigin ito because I'm living. Huwag tayo magtampuhan. Huwag tayo magkagatan. Magtulungan tayo. Mag-ibigan tayo. Magkaroon tayo ng kabag at awa sa bawat isa. Pagpasensyahan yung mga impact ng pag-uugali. Hanggang mahawa mo siya sa ugali mo na nanggagaling sa ugali ni Kristo. Hello? Kayo po ba yun? Yung pinakagustawa po ito eh. You hear it all the time. Kaya lang, kailangan ito'y magbunga sa ating buhay. Amen? Amen? At alam niyo po, para kayo dumadaan, o kaya kayo sa mga kailangan noon. If God impresses somebody in your heart, okay. Puminsan na yan dyan sa kalsada. Nandiyan sa may Manson Drive. Nakita ko ay isang magandang babae and God impresses that in my heart. Nung paglabas ko sa Manson, wala na siya. Nagusang na siya. Sabi sa Lord, sabi ko, hindi po, tagal ko hinanap ko yung matanda. Nakita ko yung sabi ko. Naka-area yun. Pagkakita ko, sabi ko, Ma, may pinisabi ni Arvin ko, ay sabi kayo, ay sabi. Hindi yan ako. Magkano lang mga rin yun, yung natin doon. Alam niyo kung ba yung sinasabi ko sa inyo? Hello? Kaming kariya po namin yan. Diba kami ang tulak at natin. Then natin ngayon ba ang pag-ibig. And God is present namin. So, malay na kami din. And God is okay. Ang gagagat yan. No questions asked. Kindness. Compassion. At ang pangatlo po, forgive each other. Last Sunday, ang ganda po ng mga tulis ni Pastor June about forgiveness. And I know a lot of us were blessed. Kahit ako, I was blessed. Ang kapatawaran ko, ang pagpapatawad. Kuminsan ito ang napakahirap na bagay na magawa ng isang tao dahil sa lalim ng sugat. But you know what? Kung hindi natin tinitignan ng aming sarili, saktan ako eh. Ginawa niya sa akin ito eh. Akin, ako, himself na naman. Learn to forgive. Hindi ka lang ginati. Next Sunday, hindi mo na siya pati. Nakasagot lang, alam niyo po, ito, sabihin sa inyo, lahat ng tao may sumpong. Do you agree? At ilangan templang del tao. Do you agree? Do you agree na kailangan templang del tao? Do you agree? Ikayo rin, bawat metong yan ang tao, yaw, at ilang templang.
Bakit takla mo na yung minamin? Itaan! Nagtakay na kanyang templa. Makita mo? Amen. Okay. Now, nung makabaklay ka pa ngayon, makabaklay ka. How the impact of the nila and all. At ikaw na nakarinig mo, natakta ka na. Nagdaman mo. Diyan ka pinalag na bakit. Hilaw mo, nagtakalaw mo. Tapos nandito tayo. Oh Lord God! I love you, Lord! You love me, but you don't love that person. Sabi po, pag halimbawa, nag-react ang isang tao sa inyo, tatawa mo lang kayo. You know why? Dahil ikaw din ay yun. Eh, kanya-kanya tayo sa lang, may kanya-kanya tayo na sumpong. Meron po isang tribo sa Africa at yung head ng tribe ay asawa ng babae ito. Ang babae ito, siya po ang prinsesa at asawa po niya yung hari ng tribo. Hindi nagtagal, ang prinsesa nito ay naging Kristiyano. So, siya tumataka every week para mag-attend ng mga missionary ito ng service. Dahil siya na born again. At siya nagkaroon ng tauhawan sa Diyos. At ito'y nalaman ng hari. At siya ay pinagbubog ng matindi sa gitna ng daan. Siya'y pauwi na galing sa service. At iniwan siya doon. Halos mamatay-matay na lamang at puno ng dugo ang babae. At nung makabalik na ang hari sa tribo nila, hindi mapakali ang hari. Bakit ganito? Kasi mahal na yung asawa niya. Kaya nagdalit siya sa ginawa ng asawa niya at bilubog niya. Alam niya na talagang hirap na yung asawa niya at iniwan niya. So, nag-decide ang hari na balikan niya ang kanyang asawa kung saan niya iniwan. Nung nakita niya, ang dako nun, wala ang kanyang asawa doon. At dahil wala yung babae doon, kinalang niya. Hanggang talagang natagpuan niya kami, hindi kalayuan ang kanyang asawa. Hindi na halos makatayo at siya gumagapang na lamang ng tao. At sabi niya gano'n sa kanya, habang siya kanyang, bakit ka ganyan? Ano ang gusto mo? Sabi niya gano'n. Bakit naninilit mo yan? Bakit palagi mo akong sinusuwan? Bakit? Alam mo lang, hindi ko gusto yan. Kung mahal mo ako, dapat hindi mo ginawa yan. Sabi niya gano'n. Alam niyo po, binuksan niya kanyang mata, tinignan niya, ayaw ka niya. Ano ba ang nakita mo? Kay Jesus Cristo, bakit pinagtayo mo ako sa Kanya? Ano bang itinulong niya sa iyo? Ano bang klaseng tulong? Alam niyo mo ang sagot ng babae? He is helping me right now to forgive me. Tinutulungan niya ako ngayon na makawari. Because by our own selves, hindi natin kaya gawin ang magkakaroon. Sa ating sariling kalamakan, hindi natin kaya gawin ang maging mabait. O di kaya magkaroon ng tunay na kahaba ng kapwa. O di kaya magkaroon ng tunay na magpapakanan. Sa huli po na story, panoorin po natin ang mga videos nito about kindness, about compassion, and about forgiveness. At sa aking conclusion mamaya, may isang tao tatayo din na pinalaya ng Panginoon sa mabibing galit, kapailan sa kanyang buhay.
ngayon simula. Can we watch the video? Can we turn on the light?